Amen. All the time, God is good. All the time, God is good. All the time, God is good. All the time. Yes, God is good all the time. And all the time, God is good. Good evening sa inyong lahat, mga kapatid. Isang pinagpalang gabi para sa lahat ng ating mga kapatid na narito at maagang-maaga sa pagpasok para sa ating gawain. Ayan, binabati ko yung ating mga kapatid. Kamusta kayo dyan? Sis Winifred. Ayan, maraming salamat. Ganon din po kay Brother JB. Maraming salamat sa iyong maagang pagpasok dito sa ating gawain. At kung ikaw naririto ka na, nakapasok ka na, huwag mong kalilimutang magbigay ng isang bagsak na heart or like para sa ating live video. At gayon din, huwag mong kalimutang i-share itong ating live, ang ating OPM, our online prayer meeting. At muli, ako po si Brother John Lo at ako ang siyang magbabahagi sa inyo ng salita ng ating Panginoon para sa gabing ito. At masayang-masaya ako kasi sa mahabang panahon, hindi ako nakapagbahagi ng salita ng Lord. Pero sa oras na ito, siya ang nagbigay ng oras, siya ang nagbigay daan para makapagbahagi ng mabuting balita ng ating Panginoon. At syempre, kung nais mo rin na makiisa, ay wag mong kalimutan i-share itong ating live video. At sa pamamagitan nun, ay kaisa ka na rin sa pagbabahagi ng mabuting balita para sa mga taong nangangailangan nito. Maaaring nandiyan yung kapamilya mo, kaibigan, or yung kung sino man na nangangailangan ng pag-asa, nangangailangan ng apoy mula sa Espiritu Santo. Kaya huwag na natin patagalin pa, mga kapatid. Magtag na tayo ng ating mga mahal sa buhay. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat na narito sa ating live OPM online prayer meeting. Ayan, binabati ko kayong lahat ng isang pinagpalang gabi. Samahan niyo ako, mga kapatid. Tayo po'y sumamo at manalangin sa ating Diyos Ama na nasa langit. Pikit natin ang ating mga mata. Imbitahan natin ang kanyang presensya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aming amang Diyos na nasa langit, ang siyang lumikha ng langit at lupa, ang makapangyarihan sa lahat, mahabaging Diyos at Ama na nasa langit. Maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po sa pagpapahintulot mo sa aming gawain ngayong gabi. Maraming salamat sa malayang oras. Gayon din po sa internet connection na mayroon kami ngayon. Maraming salamat sa mga kapatid ko na patuloy na dumadalo, patuloy na sumasama sa iyong gawain. Panginoon, dumadalangin kami sa iyong mahabaging trono. Pagkalooban mo po kami, Panginoon, ng mabilis, malinaw na internet connection. Nang sa gayon, Ama, ay mas magiging malinaw din ang pagtanggap namin sa iyong mga salita. Maraming salamat po sa mga kapatid ko na ngayon ay tinatawag mo na, pinapaalala ang aming gawain. Gayon din po, Panginoon, sa mga kapatid ko na may kaabalahan, alisin mo po ang lahat ng distraction, delays na gawa ng kaaway, Panginoon, nang sa gayon ay makasama namin sila. At hayaan mo po na magkaroon kami ng iisang puso, makinig sa iyo at unahin ang iyong gawain. At alam namin, Lord, sa lahat ng ito, hindi nasasayang. Sa halip, ikaw ang siyang magbabalik ng hustong takal, siksik, liglig at umaapo po na pagpapala kung kami ay hindi magsasawa, kung kami ay hindi mapapagod sa aming pagsunod. Kaya maraming salamat po sa mga kapatid ko na narito. Ikaw po ang siyang magtawag, Panginoon. Ikaw ang manguna, ikaw ang mangusap. Makikinig lamang po kami. Samahan mo kami, Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen, Amen. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. We're so glad to praise and worship the Lord with you tonight. And sa gabing ito, syempre, hindi lamang tayo basta makikinig. Sa halip, ay magpupuri rin tayo sa Kanya. Tayo ay aawit ng mga himno na magbibigay ng kaluguran sa Kanyang harapan. Tayo ay magbibigay ng awiting maigtataas sa Kanyang pangalan. Kaya, huwag nating kalimutan, kapatid, na narito ka upang sumamba.
hindi lamang para makinig, kundi purihin ang nag-iisang Diyos na talaga namang karapat-dapat sa lahat ng ating mga pagpupuri. Kaya ayan, binabati ko yung mga kapatid natin na narito. Hello sa inyo dyan, Brother Yuan. Hello. Again din kay Kuya Joey, kay Sis Mel, kay La Mami Ading at kay Daddy Long. Maraming salamat sa Panginoon sa buhay ninyo, sa patuloy na paggamit sa inyo para sa ating gawain. Gayon din mga kapatid natin from Lancaster, from Las Piñas at nasaan mang panig ka ng Pilipinas. Binabati kita ng isang mapagpalang gabi sa iyo sa ngalan ng ating Panginoong Jesus. Ayan. At syempre kung bago ka lamang dito sa ating gawain, kapatid, huwag mong kalimutang mag-like, mag-comment dyan ng new blessing para naman mabati ka, ma-welcome ka ng mga kapatid natin sa pananampalataya at maramdaman mo yung pagtanggap rin ng ating Panginoon sa iyo sa pamamagitan ng mga kapatid natin na kasama natin ngayong gabi dito sa ating gawain. Kaya ayan, magtag lamang po tayo ng ating mga mahal sa buhay dahil baka para sa kanila ay para naman talaga sa kanila yung salita na ibabahagi natin mamaya. Kaya ayan, samahan niyo ako mga kapatid. Tayo ay magpuri, tayo ay umawit sa ating Panginoon at ang aawitin po natin ay ang ating composition, Buhay Ka. Samahan niyo po ako, tayo umawit sa Panginoon habang nandiyan ka sa iyong tahanan. Pumalakpak ka, sumigaw ka dahil ang Panginoon ay tapat sa kanyang mga pangako. Yes! Si Jesus ang buhay nating Diyos. Buhay nating Diyos, tagapagligtas sa lahat ng ating kasalanan. Nagkatawang tao. Nagkatawang tao at pinako sa krus upang tubusin lahat ng ating pagkukulang. Si Jesus ang tunay na bayani. Si Jesus ang tunay na bayani. Bayani ng buhay ko. Namatay yung pangako'y palayain. Ikaw lang sa sambahin ko. Buhay ka, O Jesus! O Jesus! Magpakailanman ang lahat ng tao ay pupurihin ka. Buhay ka, O Jesus. Magpakailanman ang lahat ng tao ay pupurihin. Amen! Si Jesus, wala siyang kaparis. Bakit? Kasi ito yung sagot. Wala siyang kaparis, kamatayan man, sa kanya'y buhay din. Nubad niya ang kanyang pagka-Diyos, makamtan lang natin, kariyan ng langit. Whoa, oh, oh, whoa. Si Jesus ang tunay na bayani. Si Jesus ang tunay na bayani. Bayani ng buhay ko. Namatay yung pangako'y palayain. Ikaw lang sa sambahin ko. Buhay ka, O Jesus! O Jesus! Magpakailanman ang lahat ng tao ay pupurihin ka. Buhay ka, O
Jesus, magpakailanman ang lahat ng tao ay pupurihin ka. Bayani, bayani ng buhay ko, namatay upang ako'y palayain, ikaw lang sasambahin ko. Oh Jesus, magpakailanman ang lahat ng tao ay pupurihin ka. Buhay ka, oh Jesus, magpakailanman ang lahat ng tao ay pupurihin ka. Amen! Hallelujah! Yes! Glory be to God! Lahat ng papuri ay para sa ating Diyos Ama na nasa langit. Ang Ama na laging saklolo, ang Ama na laging nagbibigay, ang Ama na laging patnubay, ang Ama na sa iyo ay parating nagbabantay. Kaya sa lahat ng ito, karapat dapat siyang purihin, sambahin, awitan, pasalamatan sapagkat siya ay ating Diyos na mabuti, napakabuti. Maraming salamat sa ating Panginoon. At kung sumabay ka sa pag-awit kanina, maraming salamat kapatid. Sabi ng Lord, lahat ng yun ay hindi nasasayang. Sa school may debate. Sabi nila, sino ba talaga yung tunay na bayani? Si Andres Bonifacio ba o si Jose Rizal? Pero para sa ating mananampalataya, sino man sa dalawa na yon, para sa akin, ang tunay na bayani, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Dahil siya lamang ang namatay sa krus, nagbayad sa ating mga kasalanan, tinubos tayo, binawi tayo mula doon sa lagat-dagatang apoy. Kaya naman, pinapasalamatan natin siya, pinupuri natin siya sa lahat ng kanyang kabutihan. Maraming salamat sa Lord, mga kapatid. At sa lahat ng ating viewers who just came in, we welcome you to our OPM, our online prayer meeting, 7 p.m. from Mondays through Fridays, here at Jesus Compi Cavite page. At muli, ako po si Brother Janlo, ang magbabahagi sa inyo ng mabuting balita ng ating Panginoon. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat, mga kapatid. Kung naririto ka na at regular ka na, kapatid, i-like mo na yung ating Facebook page, ang ating Jesus Compi Cavite page dito sa Facebook. At kung ikaw naman mahilig ka sa mga videos, nanonood ka parati sa YouTube, alam mo ba, meron din tayong YouTube channel at makikita mo ron yung ating mga timeout episode. Ito yung mga kwento na kung saan hindi lamang kwento, kundi mayroong kwenta sapagkat meron kang matutunan na magagamit mo sa pang-araw-araw mong pamumuhay. Kaya i-like mo na din at mag-subscribe ka sa ating YouTube channel, Jesus Compi Cavite. Makikita mo din doon yung ating bangon, yung ating naging concert last year, yung ating bangon concert, yung mga awitin na ginawa para sa atin, para maging daan na purihin natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng mga awiting ito. Yan, mag-subscribe tayo at i-click din natin yung notification bell para maging updated tayo. Kaya kung mayroong mga bagong videos na i-upload sa ating YouTube channel. Ayan, maraming salamat sa ating Panginoon. Kaya patuloy lamang po tayo na mag-tag sa ating mga Facebook friends and gayon din sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kaibigan natin, maging sa mga
kakilala natin na alam mo hindi pa kayo masyadong close pero alam mo sa sarili mo na kailangan niya ng mabuting balita sapagkat sa panahon natin ngayon, lahat ng tao nangangailangan ng makakapitan, nangangailangan ng someone na magbibigay ng pag-asa sa kanila. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya huwag ka nang magdalawang isip pa. Huwag ka nang magdalawang isip pa na itag siya at makasama natin siya dito sa ating gawain. Kaya ayan, dumako na tayo sa ating Comfy Break. Dito sa Coffee Break. That's a good idea. Presented by OOOPN Online Training. Ayan, para sa ating Comfy Break sa araw na ito, meron tayong 4 picks, 1 verse. At makikita mo sa larawan na yun, 4 na larawan. Merong everyone, may mga tao, tapos may kamay na nakahawak ng cellphone, tapos merong nakaganon na sinasabi ng mga tao si Kristo, tapos may nakaganong babae, may nakalagay save. Ano kayang verse ito? Saan kaya natin matatagpuan ang verse na ito? At kung ikaw ay sumagot ng verse na Acts chapter 2 verse 21 or sa Pilipino ay mga gawa verse 2 chapter 2 verse 21, tama ang iyong naging sagot. At sabi doon ng Panginoon, and everyone who calls on the name of the Lord will be saved. O sa Pilipino sabi niya, mangyayari na ang bawat isang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Napakalinaw na sinasabi ng Biblia, kapatid, na sino man ang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Walang sinabing relihiyon. Walang sinabing kung kaninong pangalan, kundi pangalan lamang ng ating Panginoon. Kung sino yon? Yun ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Hindi sa kung sino-sino, hindi kung kaninong santo, hindi kung kaninong bayani, kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoon ang siya makapagliligtas sa sangkatauhan. That's a good idea. Presented by OOOPN Online Training. Amen! Amen! Ayan, ngayon pa lang, kino-congrats ko na yung mga kapatid nating nakapagsagot ng tama para sa ating Comfy Break sa araw nito. At may tsansa ka na manalo para sa ating online raffle. So, sa linggo, malalaman natin sino kaya yung mga kapatid nating nagwagi sa ating Comfy Break. Ayan, at salamat sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon pa lamang, kunin na natin ang ating mga Biblia, gayon din ang ating mga notebook para maging handa na tayo sa ating pagbasa sa kanyang salita. At buksan mo na ang iyong Biblia sa Lucas chapter 19 verse 1 to 2. At kung may Bible ka na dyan, pakisabi, pakicomment dyan, I am ready. Handa na ako, Brother Janlo. Handa na ako saliksikin ang kanyang salita. At yan, habang binubuksan natin ang ating mga Biblia, gusto ko lamang pasalamatan yung mga kapatid natin, yung ating mga faithful kingdom partners. Sino ba itong mga faithful kingdom partner na to? Sila yung mga kapatid natin na patuloy na sumusuporta sa ating gawain. Sa kabila ng pandemya, sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaraanan natin ngayon, sa kabila ng kakapusan, sila'y patuloy pa rin sa pagbibigay sa ating gawain. Kaya naman, nagpapasalamat kami sa ating Panginoon sa suportang ibinibigay ninyo mga kapatid. Dahil kami naririto nagsasalita, hindi namin to kaya sa aming mga sarili lamang, kundi kasama namin kayo sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Yun ay sa pamamagitan ng pagbibigay para sa kanyang gawain. In any amount mga kapatid, makatutulong yan para sa pagpapalaganap pa ng mabuting balita ng ating Panginoon dito sa lupa. At kung patuloy kang pinagpapala ng Diyos, kung ikaw ay patuloy na nabibless dahil sa ating online prayer meeting, kapatid, iniimbitahan kita, maging parte ka na ng ating
faithful kingdom partner. Huwag kang magdalawang isip, kapatid, dahil sabi ng Panginoon, siya ang magbabalik. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw. Kung anong pantakal ang ginamit mo, yun ding pantakal ang gagamitin sa iyo. Kaya huwag kang magdalawang isip, magbigay para sa ating gawain. At gayon din, binabati ko yung ating mga kapatid from international. Ayan, mga kapatid natin from Japan, China, Russia, at sa mga kapatid natin from Middle East. Hello sa inyo dyan, Kuya Jun, Ate Risa, Ate Erlisa, mga kapatid natin from Japan. Hello po sa inyo. At syempre, yung mga kapatid din natin dito sa Pilipinas, sa Batangas, sa Manila, ayan, at sa mga kapatid natin na, alam mo yun, nahihina, nawawalan ng pag-asa. Kapatid, laban lang, laban lang. Dahil sabi sa salita ng Lord, wala pang pagsubok na dumating sa higit pa sa makakayanan natin. Kaya kung ikaw ngayon, nanghihina ka, nanlulupaypay ka, ang buhay espiritual mo ay parang paindap-indap na, inibitahan kita, manumbalik ka. Siya ang magbibigay muli sa iyo ng pag-asa. Siya ang magbibigay sa iyo ng apoy upang manumbalik ang pag-aalab mo sa gawain niya. Kaya kapatid, balik ka na. Miss ka na ng Panginoon. Kaya salamat po sa inyong mga buhay, mga kapatid. Patuloy lamang po tayong mag-share, mag-tag ng mga mahal natin sa buhay at sigurado ako sa takdang panahon ng ating Panginoon, siya'y sasagot at matutupad ang kanyang pangako. Sa ating pananampalataya, tayo ay maliligtas. Tayo at ang ating buong sambahayan. Kaya ayan, basahin na natin ang ating salita sa Lucas chapter 19 verses 1 to 2. Sabi sa salita ng Panginoon, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong pangalan ay Zaccheo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. Manalangin tayo. Aming amang Diyos na nasa langit, salamat po. Salamat po sa iyong mga salita. Mga salitang nagbibigay turo, naglilinaw sa aming pananampalataya. Ngayon din po, Panginoon, nagbibigay sa amin ng pag-asa. Sa gabing ito, Ama, dumadalangin kami sa iyo. Pagkalooban mo kami ng iyong Espiritu Santo. Linawin mo ang iyong salita. Maunawaan namin ng lubos. Bigyan mo kami ng tengang malinaw. Ngayon din po, mabilis at malinaw na internet connection. Sa mga kapatid ko na may kaabalahan ngayon, hawiin mo, Panginoon, nang sa gayon ay magkaroon lamang kami ng iisang tuon. Ang aming tenga, ang aming isip, ang aming puso ay nakapokus lamang sa iyong gawain. Maraming salamat po sa gabing ito sa pagtuturo mo sa amin, Panginoon. Na sino man kami, ano man ang aming katayuan sa buhay, kami ay nangangailangan ng Panginoon siyang magliligtas sa amin. Siyang magpupuno ng lahat sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa tagumpay ng gawain ito at lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat ngayon pa lamang ay itinataas na namin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Ayan mga kapatid, patuloy lamang po ninyong buksan ang inyong mga Biblia sa Lucas chapter 19 verses 1 to 10. Dahil sa gabing ito, pag-uusapan natin yung buong verses na yon. Yung Lucas chapter 19 verses 1 to 10. So buong gabi, buong gawain ito, yun yung ating pag-uusapan. So maiksi lamang siya mga kapatid. At bilang pagsisimula sa ating gawain, medyo excited ako kasi patungkol siya sa akin eh. Sa inyong lahat na nakikinig ngayon, anong katangian ang madalas na sinasabi patungkol sa iyo? Kumbaga kapag narinig yung pangalan mo, anong katangian kaagad yung may isip sa iyo? Kumbaga kapag sinabing John Lo, ay pogi yan. Pag ganun pag sinabing, ay John Lo, ay agad naiisip nila, John Lo. Automatic, yun agad yung masasabi. Ikaw kaya kapatid, ano yung katangian na mayroon ka, maaring pisikal o sa ugali, ano kayang katangian ang masasabi nating meron ka? Kapag sinabi yung pangalan mo, ay Juan Torres, magaling na keyboardista yan.
Siya yung malaking lalaki na mahaba ang buhok. Ay, kilala na kaagad. Pag pumasok ka ng church, ay, ayun siguro yun si Juan Torres. Kasi malaking lalaki, mahaba ang buhok, keyboardist. Ayan, si Juan Torres, kilala kaagad. Alam yung katangian na meron siya. Sinabing Marimel, ay singer. Kumakanta yan sa Lord. Maputi. Mabait. Mabait yan. Ay, Ayan siguro si Marimel, yung umaawit sa harapan. Ikaw kaya kapatid, anong katangian ang meron ka? Na kapag sinabi yung pangalan mo, eto kaagad yung maiisip o yung mahihinuhan ng mga tao patungkol sa iyo. At syempre, bukod sa pagiging magandang lalaki, meron pang isang katangian ko na kapag sinabi yung pangalan ko, may isip kaagad ng mga tao. Ito. Sa mga hindi nakakagets, mamaya sasabihin ko sa'yo. Kasi yung pag-uusapan natin ngayon, si Zaccheo, meron kaming pagkakapareho. At mamaya, malalaman natin ito. At sa paumpisa ng ating binasa, sa Lucas chapter 19 verses 1 to 3a, sabi dito ng Panginoon, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao rong ang pangalan ay Zaccheo. O, take note, ayun yung ating pag-uusapan. Siya ngayon yung pag-uusapan natin. Si Zaccheo. Siya ay isang pinuno ng mga maniningil ng buwis. Una, siya ay maniningil ng buwis. Pangalawa, siya ay mayaman. Makikita natin sa paumpisa ng Biblia, medyo maganda. Parang ang ganda ng pagkakadescribe sa kanya. Mayaman. Mayaman si Zaccheo. Pero sinabi sa kasunod na verse, sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Napaka-interesting mga kapatid. Kasi sinabi kaagad ng Biblia na siya'y maniningil ng buwis at sa panahon nila, tinitignan yung mga maniningil ng buwis bilang makasalanan. Marumi. Kasi bakit? Mandaraya. Pangalawa, mayaman si Zaccheo. Pero sinabi ng Biblia, sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Na makikita natin sa buhay ni Zaccheo na kahit mayaman siya, may pera. At dahil siya'y tax collector, may katanyagan. Pinili niya na hanapin ang ating Panginoon. At yun yung pagkakakilanlan niya. Come as you are. Si Zaccheo, mayaman. At kahit ganun yung kanyang katayuan sa buhay, may pera, may salapi. Pinili niya na kilalanin ang ating Panginoon. At makikita natin dito na kung si Zaccheo na mayaman, may pera, may katanyagan, may katayuan sa buhay, lumapit sa Lord, isa lamang ang sinasabi nito, na hindi pera, hindi kayamanan ang dahilan para makita mo yung sarili mo na kumpleto. Hindi dahilan ang pera o yung kayamanan na meron ka sa bulsa para masabi mo sa sarili mo, ako, stable na ako. Wala na akong hahanapin pa. Kasi kung ikaw yung tao na yun, kapatid, pareho lamang kayo ni Zaccheo. May kayamanan. Pero ang kaibahan, siya, pinili niya na kilalanin ang ating Panginoon. Ang problema kasi mga kapatid, may mga tao na tingin nila sa sarili nila, kumpleto na. Bakit? Kasi may pera. May magharang sasakyan, may tahanan, kumpleto yung pamilya, mataas yung grades. Wala na akong hahanapin pa. Lahat ay nasa akin na. Pero diyan ka nagkakamali. Dahil sa buhay ng tao, napaka-imposibleng makontento ka kung wala ang nag-isang P, hindi ang pera, kundi ang Panginoon na nagbibigay ng lahat sa atin. Siya lamang ang tanging makapagpupuno sa pangangailangan mo, sa buhay mo, sa puso mo. At sa pandemya na naganap sa atin ngayon, maraming mga tao ang lumapit sa Lord. Ito yung isang naging napakalaking daan upang maraming manumbalik sa Kanya. Yun yung katotohanan. Maraming mga tao ang nanumbalik sa Lord dahil
maraming mga bagay ang nawala sa kanila. Pero alam niyo rin ba mga kapatid, na sa buhay natin, maraming pagkakataon na tinanggihan natin yung paanyaya niya kasi meron tayo. Ayun yung totoo. Maraming pagkakataon sa buhay natin. Dahil may pera tayo, kumikita tayo, meron kang talento, meron kang talino, meron kang business na inaasahan. Panginoon, Bible, panalangin, di ko kailangan yan. Kasi bakit? Meron ako eh. Meron ako. At sa kalagayan ni Zaccheo, anong meron siya? Meron siyang yaman, meron siyang katanyagan, meron siyang posisyon. Naging hadlang ba? Hindi. Hindi naging hadlang kung ano yung meron siya. At dalangin ko kapatid sa mga oras na ito, naiisip natin, nagre-reflect tayo. In Jesus' name, hindi maging dahilan, hindi maging hadlang yung mga bagay na mayroon tayo para lumapit tayo sa Lord. Linawin ko, ano bang mas mahalaga? Ang relasyon mo sa Lord? Yung business mo. Ano bang mas mahalaga? Yung paglilinis mo na pwede mong gawin mamaya? Yung pagluluto, pagsasaing, na dapat sana ginawa mo kanina? Yung pag-aaral mo, paggawa mo ng assignment, na last week pa binigay ng teacher mo? O yung pakikinig sa kanyang salita? Sabi ng Lord, may kapakinabangan lahat ng yan. Oo, meron. May kapakinabangan yung mga bagay sa pisikal. Pero higit sa lahat, unahin ninyo, hanapin, hagilapin ang kanyang salita. Sapagkat ito'y may benepisyo, hindi lamang dito sa buhay natin, kundi maging sa susunod na buhay. Yun ay sa buhay na walang hanggan. At sabi sa salita ng Panginoon, sa mga awit chapter 20 verse 7 or sa English, Psalms chapter 20 verse 7, some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord, our God. Maaring hindi ka umaasa sa karwahe o sa kabayo, pero yung inaasahan mo, yung business, yung trabaho mo, yung pamilya mo, yung kaibigan mo, yung talento mo, yung talino mo, maaring yung mga inaasahan mo. Pero kapatid, sabihin ko sa'yo, dito sa mundo, walang permanente, kundi ang pagbabago. Lahat nawawala, pero may isang bagay ang mananatili. Yun ay ang salita ng Panginoon. Kaya kung meron kang man dapat asahan, kung meron ka mang dapat bigyan ng iyong pagtitiwala, unahin mo yung ating Panginoon. Dahil siya'y hindi nagbabago. Kailanman hindi siya magbabago. At sa pagpapatuloy ng ating salita, sabi dito Luke chapter 19 verse 3 to 5, sabi, may problema eh. Sabi dun sa salita niya sa unang verses na binasa natin, gusto ni Zaccheo kilalanin yung Panginoon. Gusto niyang makita. Pero may problema. Ito yung sabi niya. Ngunit, sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y, ayan, ito yung sagot, pandak. So, yung gano'n no kanina, yun yung sagot. Ayun yung pagkakapareho namin. May problema si Zaccheo. Gusto niyang kilalanin ng Panginoon, pero meron siyang kakulangan. Ano yun? Yung kanyang pisikal na katayuan. Siya'y pandak. Dahil sa dinami-dami ng mga tao doon, nagsisiksikan, malamang sa lahi nila, matatangkad sila, siya ron, nakikipagsiksikan, maliit. Makikita niya ba ang Panginoon? Hindi. Pero sabi doon sa verse 4, kaya't patakbo siyang nauna sa daadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikomoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zaccheo at sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Pangalawang katangian na meron si Zaccheo, pandak siya. Pero alam mo, sa verse na ito, nakakatuwa ang Panginoon. Kaya mahal ko ang Lord eh. Kasi hindi siya bias. Hindi siya tumitingin sa panlabas na katayuan lamang. Dahil nung time na tiningnan niya si Zaccheo, nagbigay siya ng oras, nagbigay siya ng time sa tao na yon. Sa dinami-dami ng nakapalibot sa kanya, matatangkad, mga brusko, magagarang tao.
may napansin siyang isa na may kakulangan, si Zaccheo. Kaya napakaganda ng salitaan ng Panginoon. Makikita natin na si Lord, hindi siya tumitingin sa panlabas na katangian. Hindi gaya ng tao na may pagtatangi pagdating sa pisikal na pagtingin natin. Kitang-kita yan. Lantad na lantad yan dito sa ating komunidad. Sa buong mundo, lahat ng tao may pagkabayas pagdating sa pisikal na katangian. Pansinin ninyo, may nakita na ba kayong pandak pagdating sa beauty pageant? Wala pa. May nakita na ba kayong pandak na sumali sa beauty pageant? Wala pa. Kasi requirement yun eh. Kailangan matangkad ka. At isa yung paraan para makita mo, kapatid, oo nga no, yung mga tao pagdating sa ganda, ang tinitignan nila, hindi lang panloob eh. Ang unang-una, panlabas muna. Panlabas muna. Yun kaagad ang tinitignan. Pero sabi ng Lord dito sa salita niya, unang Samuel, chapter 16, verse 7, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh ay hindi tumitingin ng katulad sa pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitignan ng tao. Ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Napakaganda ng salita ng Panginoon. Kasi sinabi niya ng malinaw rito, sa puso. Sa puso tumitingin ang ating Panginoon. Kaya kapatid, hindi man matangos ang yung ilong, hindi man malamlam ang iyong mga mata, hindi man perpekto ang pagkahubog ng iyong mga kilay, isa man ang iyong ab, hindi ka man makapag-push up ng 5, maitiman o mabalahibo ang iyong tuhod, hindi man kasing kinis ng mga muebles ang iyong kutis. Masasabi ko sa iyo, kapatid, pinili ka ng Panginoon at mahal na mahal ka niya sapagkat ikay nilikha niya para sa kanyang kaharian. At ito yung sinasabi ng Lord sa Psalms chapter 139 verse 14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Na sinasabi lamang dito ng Lord, ikaw nilikha kita. Ikaw na napakaganda. Ikaw na napakahalaga. Ikaw na para sa akin ay kamahal-mahal, kaibig-ibig. Kaya kapatid, ano man ang sabihin nila, hindi yun yung paniniwalaan mo. Dahil merong mas matimbang doon. Yun ay ang salita ng ating Panginoon. At makikita rin natin sa istorya na binasa natin na si Zaccheo, dahil siya'y pandak, dahil siya'y maliit, may ginawa siyang paraan. Alam mo kung ano yung kapatid? Umakyat siya sa puno ng sikamoro. At kapag binasa lamang natin, umakyat siya sa puno ng sikamoro, parang ang common. Parang ang simple lang ng ginawa niya. Pero kung sisiyasatin natin, kung aaralin nating mabuti, ano ba yung puno ng sikamoro? Kapatid, hindi masarap akyatin ang puno ng sikamoro. Dahil marami yung mga tinik. Hindi ka basta-basta makakaakyat dun. Maaring sa pag-akyat mo dun, maaari kang masugatan. Maaari kang magkasugat. Kaya makikita natin dito yung sakripisyo na ginawa ni Zaccheo. At minsan, yung pagkilala natin sa Panginoon, yung paglapit natin sa Kanya, hindi laging smooth. Hindi laging madali. It takes effort and humility. Pero yung kay Zaccheo, napakaganda. Napakagaling ng Lord. Kasi hindi naging hadlang yung kakulangan niya para hindi niya kilalanin ng Panginoon. Sa halip, gumawa siya ng paraan. Sa atin, ano ba yung nagiging hadlang para hindi tayo magpatuloy sa paglapit sa Kanya? Mga pagsubok ba? Mga gawaing bahay, trabaho, business, o yung pag-aaral? Gaya naman lagi natin sinasabi, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, laging maraming dahilan. Laging mayroong dahilan. At ito yung katotohanan, kapatid.
Hindi mo pwedeng pilitin ang isang tao na kilalanin ng Panginoon. Dahil ang totoo, kung gusto niya, siya mismo ang gagawa ng paraan. Sapat na yung pag-imbita mo. Ginawa mo na yung trabaho mo. Okay na yun, kapatid. Kung tumanggi siya, hindi mo na trabaho yun. Kung pumayag siya, maganda. Kung hindi man pumayag, mabuti pa rin. Kasi ginampanan mo yung iyong gawain. Ginampanan mo yung pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Kaya kapatid, sa paglapit natin sa ating Panginoon, huwag natin ugaliin na maging tamad. Kasi alam nyo ba, sabi sa salita ng Lord, yung katamaran, isa rin niyang kasalanan. Bibigyan kita halimbawa. Ngayong nag-OPM tayo, anong posisyon mo? Nakaupo, nakahiga. Alam mo kung bakit marami sa ating inaantok pagdating ng OPM? Kasi, nakahiga. Nakatapat sa ventilador. Kaya hindi pa nag-aalas 8, tulog na tayo. Kapatid, mag-effort naman tayo. Magbigay naman tayo ng kahit kaunting sakripisyo. Umupo tayo. Upo tayo. At kung ikaw nakaupo ka, mabuti yan, kapatid. Pagpatuloy mo. Pagpatuloy mo ang nasimula mong gawain. At sa mga hindi pa, magbago ka na, kapatid. Kailangan nating magbigay sakripisyo sa ating Panginoon. Dahil sabi niya sa salita niya, Matthew 16:24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Napakaganda ng sinabi ng Lord kasi sabi niya rito, kung nais mong sumunod sa akin, kailangan mong takwil yung sarili mo. Paanong paraan? Sa pamamagitan ng pag-iwan doon sa mga bagay na nais natin, ngunit nakahahad lang naman sa kanyang gawain. Kailangan nating alisin yung mga bagay na masasarap para sa atin, ngunit hindi naman kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. Kailangan na nating iwanan yung mga bagay na para sa atin ay kawili-wili, pero nakapagbibigay naman ng distraction sa harapan ng ating Panginoon. Kung yun yung mga bagay na yun ay nagiging dahilan para mawalan ka ng oras sa Kanya, sinasabi ko, kapatid, iwanan mo na. At sabi dun sa verse 6, sa pagpapatuloy, nung tinawag ni Jesus si Zaccheo para bumaba, ito yung naging tugon ni Zaccheo. Nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang buhay. Pakinggan mo to, kapatid. Maaaring ikaw rin to yung tinutukoy ng salita ng Panginoon. Gaya ko. Ikaw ba yung tipo ng tao na nung unang beses na nakarinig ka ng salita ng Panginoon, sobrang excited mo. Tuwang-tuwa ka. Tapos every time na may gawain, sobrang excited ka. Makikita natin kay Zaccheo, galing. Kasi nagmamadali siya. Makikita mo yung eagerness, yung puso niya na, Lord, gusto ko. Gusto ko. Ngayon, tanungin kita, kapatid. Excited ka pa rin ba pagdating sa salita niya? Excited ka pa rin ba pagdating sa ating Panginoon? Nananabik ka pa rin ba tuwing may gawain tayo? O ikaw yung tipo ng mananampalataya na nananamlay na, natamad na, dahil meron ng bagong pinagkakaabalahan. Sabi ng Lord, Pahayag chapter 2, verse 4 to 5, subalit, may isang bagay na ayaw ko. Nagtatampo si Lord. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ng iyong masasamang gawa. At gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Kapatid, sinasabi lamang sa atin ng Panginoon dito, alalahanin natin yung mga unang oras, mga unang panahon na tinanggap natin siya. Mga araw na kung saan
Sobrang excited natin tuwing may naririnig tayong gawain patungkol sa Kanya. Mga araw na kung saan, pag oras na ng OPM, handang-handa ka na. Mga gawaing bahay, tapos mo na. Gawaing eskwelahan, wala na. Dahil tapos ka na. Dalangin ko sa mga oras na ito, pinunumbalik ng Panginoon yung unang pag-ibig na ramdam natin, na naramdaman natin nung una natin siyang nakilala. Noong panahon na tayo'y nagsisimula pa lamang. At sabi doon, verse 7, lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang kasalanan, sabi nila. At minsan, ganun din sa buhay natin eh. Hindi ba? Pansinin mo, nung nag-uumpisa ka, bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, maraming mga tao hindi naniniwala sa pagbabago mo. Totoo yun. Yun ang katotohanan. Maraming mga tao na hindi agad maniniwala sa'yo. Kasi bakit? Napakahaba ng panahon na naging makasalanan tayo. Napakahaba ng oras natin sa pagiging makasalanan, namuhay sa dilim. Tapos sa isang iglap, hinatak tayo ng Panginoon papunta sa liwanag. Sa tingin mo, may maniniwala agad? Meron ang Panginoon. Pero yung mga tao na nakapaligid sa'yo, expect mo na kapatid, hindi agad sila maniniwala sa'yo. Meron ngang kwento, alam nyo ba, na mayroong isang mananampalataya na magiliw siya kung umatin ng gawain. Tuwing Wednesday, may Bible study, aatin ako! Pupunta ako ng maaga. 11:00 pa lang, nandiyan na ako. Pagdating ng hapon, may gawain, pupunta ako. Sobrang excited siya. Tapos dumating yung pagkakataon, nagkaroon siya ng hindi pagkakaunawaan sa kanyang pamilya. Sinabi sa kanya ng kanyang pamilya, pa-church ka pa, simba-simba ka pa, tapos ganyan ka na. May mga pagkakataon sa buhay natin kapatid na maaaring sa kwentong yun, ikaw ang bida. Dahil maaari sa pagsisimula mo, binabago ka pa lamang ng Panginoon. Meron pang mga pag-uugali na hindi tama sa'yo. Pero kapatid, sapat ba yun na maging dahilan para huminto ka? Hindi. Hindi. Dahil oo, sa oras na yun, may pagkakamali ka. Pero kapatid, alalahanin mo, nagsisimula ka pa lamang. May nakita ka na ba na isang sanggol? Naglalakad siya, tapos nadapa. Sinabi na ba ng nanay sa kanya, ka na tumayo, hanggang dyan ka na lang. Meron ba? Wala. Anong ginawa ng nanay? Tinayo, nagpatuloy ang bata. Ganon din sa atin, sa buhay natin. Maari yung mga tao na yun hindi naniniwala sa'yo. Maaring may mga kakilala ka na sinasabing, church ka pa, simba-simba ka pa, ganito naman ugali mo, ganito naman ginagawa mo. Kapatid, huwag mo silang intindihin. Huwag mo silang intindihin. Kasi kung meron ka mang dapat pakinggan, hindi yung bulong-bulungan. Dahil gaya kay Zaccheo, maaari si Zaccheo, kung iisipin natin, alam niya yun. Pero nakinig ba siya? Hindi. Sa halip, nagpatuloy sila sa pagpunta sa kanyang tahanan. Dahil sabi doon sa verse 8, tumayo si Zaccheo. At sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Sa kabila ng mga bulong-bulungan,
Sa kabila ng hindi paniniwala sa kanya, nagpatuloy pa rin siya at pinakita niya sa mga tao, hello, hindi ko kailangan patunayan ang sarili ko sa inyo. Dahil may isa na gusto ko lamang pagsilbihan. May isang Diyos lamang na gusto kong patunayan na siya lamang ang natatanging audience sa buhay ko. Siya lang ang gusto kong manood sa akin, hindi kayo. Kaya wala akong ibang pakikinggan kundi ang aking Ama na nasa langit. Napakabuti niya. Napakabuti ng Panginoon. Dahil dito, makikita natin sa istorya na to, na may pagbabago. May bungang ipinakita yung pagtanggap ni Zaccheo sa Panginoon. At maaari, ang dahilan din yun kung bakit may mga tao na sinasabi na pa-church ka pa, wala namang nagbabago sa'yo. Kapatid, gaya kay Zaccheo, maaaring yun yung inaantay nila. Maaaring yun na lamang ang paraan. Yun ang paraan para masabi natin, totoo nga, tinanggap niya ang Panginoon bilang kanyang sariling tagapagligtas. Pero sa sarili natin, alam mo ang totoo, imposible talaga eh. Hindi natin kaya. Dahil tayo yung mga tao na makasalanan. May pagkukulang, kaya kay Zaccheo, kahit siya'y mayaman, may katayuan sa buhay, may pagkukulang pa rin siya. Bukod siya'y pandak, isang wala siya. Yun ay ang ating Panginoon. Kaya, kung meron man makapagsasabi na, kaya po ba talagang magbago? Kapatid, pinatunayan nyo ng salita ng Ama. Pinatunayan nyo ng salita ng Diyos. Dahil makikita natin doon, naging instant ba? Hindi. Naniniwala ko, hindi agad-agad. Nagbago ng kumpleto si Zaccheo. Pero, mayroong nakitang bunga. Mayroong nakitang resulta. Ano yun? Sinauli niya. At yun, yung tunay na pagsisisi. Hindi lamang basta sabihin natin na, Lord, sorry. Lord, tawad. Patawad. Hindi, kapatid. Dahil kung tunay kang nagsisi, may resulta. May pagbabago. Kaya kung ikaw, sinasabi mo na, o nga no Lord, ako yun eh. Ako yung taong may pagkukulang. Ako yung taong dahil sa mga bagay na mayroon ako, hindi kita hinanap. Hindi kita kinilala. Pero salamat Lord, kasi narinig ko yung salita mo. At ngayon, nalaman ko na sino man ako, ano man ang katayuan ko sa buhay, kailangan kita. Kailangan ko ng someone na magpupuno sa akin. Someone na magbibigay sa akin ng kakontentuhan na hindi kayang maibigay sa akin ng salapi ng mga bagay dito sa mundo. Kung ikaw yung kapatid, samahan mo ako. Sabayan mo lamang ako sa panalangin ito. Sabihin mo sa kanya, buko mo ang iyong bibig. Buong puso mong sabihin, Panginoong Yesus, patawad po. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, sa aking mga kalabisan, at sa aking mga pagkukulang. Sa oras na ito, inaamin ko po, ako isang makasalanan. Patawarin niyo po ako, Ama. Salamat po, sapagkat ikaw ay namatay sa krus upang bayaran ang aking mga kasalanan. Sa mga oras na ito, Panginoon, dumadalangin ako. Sulat mo po ang aking buong pangalan diyan sa aklat ng buhay. Salamat po, Panginoon, sa tunay na kayamanan na tinanggap ko mula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen
Amen and Amen. Kung ikaw yung kapatid, tinanggap mo siya bilang Panginoon na tagapagligtas, bukod sa kayamanan na meron ka dito sa lupa, meron kang tunay na kayamanan na matatanggap mula sa langit. Dahil ngayon na tinanggap mo siya bilang Panginoon na tagapagligtas, binigyan ka niya ng karapatan na tawaging anak ng Diyos. Kaya meron ka ng karapatan na mamahay, na manatili sa kanyang tahanan. Saan? Doon sa langit. Meron ka ng karapatan na manatili kasama ang ating Diyos. At doon mo makikita, doon mo matatanggap ang tunay na kayamanan. Kaya maraming salamat kapatid sa inyong pagsama mula umpisa hanggang sa pagtatapos ng ating gawain at 5 minuto na lamang po mga kapatid at tapos na tayo. Muli niyo akong samahan. Tayo'y manalangin para sa mga kapatid natin na nanghihina, maaaring may mga pagsubok na pinagdadaanan at sa ating lahat na kinakaharap ang pandemyang ito. Patuloy tayong pumikit at manalangin sa ating Panginoon. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Salamat po sa iyong mga salita na nagbibigay buhay, nagbibigay pag-asa, Panginoon. Na kahit ano man ang aming katayuan sa buhay, Panginoon, nakikita man ng iba na wala na kaming pag-asa, Ikaw ang Diyos na sumasagot. Ikaw ang Diyos na kayang magbago ng puso. Kaya kay Zaccheo, Ama, hindi namin kaya sa aming mga sarili. Ngunit sa iyong kapangyarihan, magagawa namin, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Ama, sa mabuting balita na nanggagaling sa iyo. Dalangin ko na itanim mo ito sa aming mga puso. Tumubo, lumago, at magkaroon ng maraming bunga. Bunga na magbibigay ng kaluwalhatian dyan sa iyo sa kaitaasan. Bunga, Panginoon, na ginawa ni Zaccheo, ipapakita namin sa gawa at hindi lamang puro sa ngawa. Kaya salamat po, Ama, sa kalakasan, sa kakayahan, sa pagnanais, sa pagbabago na ibibigay mo sa aming lahat. Mga kapatid ko na narito, Panginoon, ano man ang kanilang pinagdaraanan, ano man ang kanilang katayuan sa buhay, in the mighty name of Jesus, Lord, ipaalala mo sa kanila na kung sino ang Diyos na kanilang sinamba noong sila'y nananagana, ay parehong Diyos din ang kanilang kasama na ngayong meron silang pagsubok. Ipaalala mo sa bawat isa na ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. At ikaw ang Diyos na kayang tumupad sa iyong mga pangako. Bawat isa na nakikinig, Panginoon, pagkalooban mo kami ng pananampalataya. Pagkalooban mo kami ng pag-asang buhay at kumakapit sa iyong mga salita. Hindi sa aming sarili, hindi sa aming talento, hindi sa kung ano yung mga bagay na mayroon kami, kundi sa iyo lamang, Panginoon. Kaya maraming salamat po. Kung meron kang kakilala, merong sakit, pinagdadaanan, samahan mo ko, kapatid. Panalangin natin siya. Ano man ang kanyang nararamdaman, bukol, tumor, cancer, merong mga sintomas ng COVID, manalig ka, Panginoon. Maraming beses nang pinatunayan ng Diyos na siya'y tapat. Kaya idalangin natin siya sa pangalan ni Jesus mula ulo hanggang talampakan. Lahat ng sakit, pinaalis na at pinaggagaling sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo kung paano kang nagpagaling, bumuhay ng patay. 2,000 taon na ang nakararaan ay parehong kapangyarihan din ang kayang gawin sa mga oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, anumang bukol, Panginoon, tinutunaw na, isinasaayos na anumang organ ang hindi maayos, Panginoon. In the mighty name of Jesus, ikaw ang doktor ng aming buhay. Ikaw ang may kakayahan na pagalingin kami. Ano man ang aming karamdaman. Sa mga kapatid ko na naghihikahos, may pagkukulang, Panginoon. Mayaman ka.
Sabi mo sa iyong salita, ikaw ang may-ari ng mundo, Panginoon. Ikaw ang nagmamay-ari ng mundo at lahat ng naririto. Kaya Lord, anuman yung inaalala ng mga kapatid ko, bills, tuition fee, pangrenta, pangbayad, Panginoon, ikaw ang siyang magpupuno nito. Sa iyong takdang panahon, ayon sa iyong kayamanan sa langit na hindi nauubos, tutugon ka, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming Ama, ang aming source, ang nagbibigay sa lahat ng aming pangangailangan. Kaya kami ay magtitiwala, mananalig sa iyo, aming Diyos. Maraming salamat po sa katagumpayan ng gawain ito. Sa iyo ang kapurihan, ang pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen! Amen! And Amen! Salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Salamat sa mga kingdom partners, gayon din sa mga kapatid natin na sumama mula sa umpisa hanggang sa pagtatapos ng ating gawain. At gaya ni Zacchaeus, sabi ng Panginoon, ang kaligtasan ay dumating sa tahanan. Ngayon din, ang kaligtasan ay dumating na sa iyong pamilya. Kaya magsilbi kang tulay upang ang mga kapamilya mo, mga kakilala mo, ay makatanggap rin ng kaligtasan mula sa Panginoon. At kung ikaw yon, sabay-sabay natin banggitin, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it. In Jesus' name, Amen, Amen, and Amen. Come as you are, Zacchaeus. At muli, ako po si Brother Janlo. Maraming salamat po. Kita muli tayo bukas at makakasama natin si Brother Eugene. Yan. God bless you. Good evening, everyone.